Sa ngayong araw na ito, may isang bagay na hindi inaasahan sa likod ng mga pangyayari. At sa totoo lang, hindi inaasahan ng aming team na pag-uusapan namin ang Iran ngayong araw. Pero sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras, ang digmaan sa buong Middle East ay tila lumala pa. Mula sa napakasamang sitwasyon, naging mas malala pa. Kahapon, tumawid ang Israel, Iran at ang United States sa isang napakadelikadong hangganan, isang bagay na matagal nilang iniiwasan sa buong panahon ng labanan. At ngayon, sa ika-21 araw ng digmaan sa Middle East, papasok tayo sa isang sitwasyong wala pang kasiguruhan na kung saan unti-unting lumalakas ang posibilidad na ang lahat ng nangyari hanggang ngayon ay simula pa lang ng mas malaki at mas matinding kaguluhan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The line you don't cross. Para maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa Middle East, kailangan muna nating ipaliwanag ang isang ideya na sa unang tingin parang kakaiba at halos hindi ka panipaniwala. Sa kabila ng sobrang pinsala at kaguluhan na dulot ng digmaang ito na talagang nakakapanghina at nakakadestabilize na, ang totoo parang pinipigilan pa rin ng Israel, ng United States at ng Iran ang isa't isa. Oo, tama ang narinig mo. Kahit sabihin pa natin ng direkta, parang ang hirap paniwalaan, para bang may bahagi ng kwento na hindi natin nakita, yung tipong unang araw pa lang ay kinitil na ng Israel at US ang supreme leader ng Iran o kaya naman ay gumanti na ang Iran laban sa halos buong Middle East. Pero hindi, walang mali sa sinabi natin at hindi rin ito pagmamalabis. Ang lahat ng nangyari sa digmaan hanggang ngayon ay parang may kontrol, parang parehong panig, ay sadyang hindi pa ibinibigay ang buong lakas nila. At dito papasok ang tanong, kung ganito pa lang ang sitwasyon, gaano pa kalala ang maaring mangyari? Ano pa ang mas matindi kaysa sa pagkitil sa isang supreme leader o ang pagsara ng mahahalagang ruta ng langis? Kung may kaunting magandang balita man ngayon, ito iyon, hindi pa usaping nuklear ang susunod na hakbang. Sa ngayon, nananatiling nakaimbak at hindi ginagamit ang mga nuclear warheads at radioactive materials ng bawat panig at sana manatili itong ganon. Sa halip, ang totoong problema ay umiikot sa pag-atake sa energy infrastructure. Hindi rin naman naging mahiyain ang Israel at US pagdating sa pagtira sa mga target na konektado sa langis at natural gas ng Iran. Ilang araw lang ang nakalipas, binumba ng US ang mga military target sa K Island, isang lugar kung saan matatagpuan ang refinery na humahawak sa halos 90% ng oil exports ng Iran. Sa kabilang banda, hindi rin nagpahuli ang Iran. Ipinakita rin nito ang kakayahan nitong umatake sa mga target sa Persian Gulf, kasama ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at iba pa. Pero hanggang ngayon, ang mga pag-ataking ito ay kadalasang nahahati lang sa tatlong klase, simboliko, limitado, o kaya ay may napakaliit na epekto. Halimbawa, sa pag-atake ng US sa K Island, bagamat sinabi nilang nasira nila ang humigit kumulang 90 military targets, sinadya nilang huwag galawin ang mismong energy infrastructure ng isla. Malinaw ang mensahe, kung magpapatuloy kayo, sa susunod hindi na kami magpipigil. Pero hindi pa rin layunin ng Amerika na wasakin agad ang 90% ng oil export capacity ng Iran sa isang iglap. Sa ibang airstrikes ng US at Israel, ang pinsala sa oil at gas facilities ng Iran ay kadalasang maliit lang o kaya ay sa mga target na hindi naman ganun kahalaga. Parang pinaparamdam lang nila sa Iran na kaya nilang wasakin ang buong industriya pero pinipili nilang huwag muna. Ganun din ang ginawa ng Iran. Kahit na umatake sila sa energy infrastructure sa Gulf, isang desisyong maituturing na delikado, hindi pa rin nila ito lubusang winasak. Sa puntong ito ng digmaan, ilang beses nang napatunayan ng Iran na kaya nilang lusutan ang air defenses sa Gulf. At kung gugustuhin nila, maaari silang magpadala ng mas maraming drones o missiles na kayang sumira ng malakihan, isang pinsalang aabutin ng buwan o kahit taon bago maayos. Pero hindi nila ginawa iyon. Oo, nagdulot sila ng malalaking sunog. Oo, napilitan ng ilang operasyon na pansamantalang huminto. At oo, may mga barkong pangkalakalan na tinarget. Pero kung matatapos ang digmaan bukas, posible pang bumalik sa halos normal ang sitwasyon ng mundo sa loob lang ng isang buwan. Sa madaling salita, may tahimik na pagkakaintindihan ang magkabilang panig kung hanggang saan lang ang escalation. Hanggang kahapon,
Sa loob lamang ng ilang oras tuluyang bumagsak ang balanse na iyon at ang nagpasimula ng lahat, literal na nagpasiklab ng sitwasyon, ay isang Israeli airstrike na tumama sa isang napakalaking natural gas field ng Iran na tinatawag na South Pars. Isa itong underwater gas deposit na sakop ng Iran at Qatar. At kapag pinagsama ang bahagi ng dalawang bansang ito, ang South Pars ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo. Sa bahagi ng Iran pa lang, tinatayang mayroong humigit kumulang 51 trillion cubic meters ng natural gas. Pero habang ang Qatar ay ginagamit ang bahagi nito para gumawa ng liquefied natural gas o LNG para i-export, iba naman ang paggamit ng Iran dito. Ang buong energy system ng Iran ay umaasa sa natural gas at karamihan sa gas na ginagamit nila para panatilihing may kuryente ang bansa ay nanggaling mismo sa South Pars. Dahil dito, maituturing ang South Pars bilang pinakamahalagang energy deposit ng Iran. Kung tatamaan mo ang isang oil field, refinery o kahit ang K-Island mismo, malaking pinsala ang maidudulot nito. Pero sa totoo lang, ekonomiya pa rin ng Iran ang pangunahing tatamaan. Pero kapag ang South Pars ang inatake mo, hindi lang ekonomiya ang tinatamaan mo, pati ang pang-araw-araw na buhay ng buong bansa. Ito ang klase ng target na kadalasang tinatamaan lang sa dalawang sitwasyon. Una, kung handa ka nang itulak ang digmaan sa isang antas na wala pang nakakaranas. O pangalawa, kung hindi mo lubos na iintindihan ang bigat ng magiging epekto ng desisyong iyon. Kung alin sa dalawang iyon ang totoo, kayo na ang humusga, lalo na at kulang pa ang detalye mula sa Jerusalem at Washington. Pero ang malinaw sa ngayon, isinagawa ng Israel ang airstrike sa South Pars ng mag-isa, pero may kaalaman at higit sa lahat, may pahintulot mula sa United States. Ayon sa mga insider mula sa White House, layunin umano ni Pangulong Donald Trump na gawing babala ang pag-ataking ito. Isang warning shot para parusahan ang Iran sa pagharang nito sa Strait of Hormuz at para ipakita ang posibleng kahihinatnan kung hindi sila umatras. Pero para sa bersyon ni Trump kinabukasan ay may hindsight na. At sa pagbabalik tanaw, malinaw na hindi nakuha ng Iran ang mensahe sa paraang inaasahan niya. Sa halip, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng isa sa pinakamalalaking missile strikes mula nang magsimula ang digmaan. At ang target nila? Ang bahagi ng Qatar sa parehong gas deposit, ang Liquefied Natural Gas Facility na kilala bilang Ras Laffan Industrial City. Napakahalaga ng lugar na ito. Ang iisang pasilidad na ito ay nagsusupply ng humigit kumulang 20% ng lahat ng LNG exports sa buong mundo. Bukod pa rito, dito rin nanggagaling ang halos 1/3 ng purified helium na ginagamit sa paggawa ng advanced semiconductors. Sa madaling salita, critical ito hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo, lalo na sa Asia at Europe na umaasa sa LNG bilang pangunahing source ng enerhiya. Matagal nang pinagbabantaan ng Iran ang Ras Laffan at kahit dati na nila itong tinamaan, kadalasan ay sapat lang para pansamantalang itigil ang operasyon. Pero ngayon, ibang usapan na. Matapos i-escalate ng Israel ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa South Pars, tumugon ang Iran sa parehong paraan. Tinarget nila ang energy source na may pinakamalaking epekto, hindi lang sa kalaban kundi sa buong mundo. Binomba ng Iran ang Ras Laffan gamit ang sunod-sunod na ballistic missiles at maraming tama ang direktang tumama na nagdulot ng malaking sunog at pagsabog na lampas pa sa karamihan ng nasaksihan sa digmaang ito. Ayon sa Qatar Energy, ang kumpanyang namamahala sa pasilidad, nakaranas ito ng extensive damage. Ibig sabihin, mas malala pa kaysa sa anumang pinsalang naranasan nito dati. At hindi pa doon natapos ang ganting atake ng Iran. Bagamat hindi pa kumpirmado, inangkin din ng Iran na tinamaan nila ang isang mahalagang oil processing plant ng Saudi Arabia sa lungsod ng Yanbu. Hindi sa Persian Gulf kundi sa Red Sea. Mahalaga ito dahil nitong mga nakaraang linggo, inilipat ng Saudi Arabia ang kanilang oil exports sa lugar na ito dahil inaakala nilang mas ligtas ito at malayo sa sentro ng labanan, pero mukhang wala nang ligtas ngayon. Tinamaan din ang United Arab Emirates, particular ang isang malaking gas processing complex na kilala bilang Habshan 5, isa sa pinakamalaki sa mundo, pati na rin ang Bab Oil Field, ang pinakamalaking onshore oil source ng bansa. Kahit sa konteksto ng digmaang ito, kakaiba ang laki at tindi ng naging tugon ng Iran. Hindi lang nito pinakita na kaya pa rin nitong magsagawa ng malalakas na missile strikes. Pinatunayan din nito na handa silang gamitin ito sa paraang hindi na pwedeng mali ang interpretasyon.
Kung ang South Pars ay itinuturing na lehitimong target, ibig sabihin ay kaya at handa rin ang Iran na guluhin ang global energy supply. Isang bagay na matagal nang iniiwasan ng buong mundo at para sa Amerika, malinaw na nakuha nila ang mensahe. Pero syempre, pagdating sa White House, lalo na sa ganitong sitwasyon, kailangan mong i-filter ang ingay, ang tapang at ang mga salita para makita kung ano talaga ang totoong nangyayari sa likod ng lahat. Pero kahit alisin muna natin ang mga matitinding banta at salita, halos hindi na nag-aksaya ng oras si Pangulong Donald Trump. Agad niyang inanunsyo, sa all caps pa, na wala nang susunod pang pag-atake ang Israel. At kasunod nito, mas mahinahon niyang binanggit ang napakahalaga at napaka-value na South Pars Field. Samantala, para sa Qatar, Saudi Arabia at iba pang Gulf states, iisa lang ang naging reaksyon, matinding galit. Parehong nagbanta ang Qatar at Saudi Arabia ng direktang military retaliation. At ayon sa mga insider mula sa dalawang bansa, tila tuluyan nang nawawala ang natitirang pag-asa na magkaroon pa ng kapayapaan sa kasalukuyang pamahalaan ng Iran. Sa ngayon, wala pang malinaw na ulat kung gaano kalala ang pinsala, lalo na sa Ras Laffan sa Qatar. Pero base sa mga lumalabas na video ng pag-atake, kung ganoon nga kalawak ang destruction, siguradong mararamdaman ng buong mundo ang epekto nito sa energy market. Ngayon, ang susunod nating dapat pag-usapan, may paraan pa ba para makaalis sa sitwasyong ito? Off-ramps and escalation. Pagkatapos ng mga pag-atake sa South Pars, Ras Laffan at iba pang energy installations nitong Miyerkules, malinaw na ang digmaan sa Middle East ay papunta na sa mga worst-case scenario. May posibilidad pang mas lumala ito at sana maiwasan ang mga susunod pang trahedya. Pero sa totoo lang, nandito na tayo sa sitwasyong matagal nang kinatatakutan ng mga eksperto sa Middle East, yung tipong ayaw nilang banggitin dahil baka magkatotoo. Ang isang masamang senaryo noon ay ang pagharang sa Strait of Hormuz, isang sitwasyon kung saan malaking bahagi ng energy supply ng mundo ay hindi makakarating sa mga bansang nangangailangan nito. At bago pa mangyari ang mga atake nitong Miyerkules, mukhang papunta na tayo roon. Pero ang pinakamasamang senaryo ay iba. Hindi na lang ito tungkol sa pagharang o paghadlang sa oil at gas shipments. Ang nangyari noong March 18 ay isang level na ng pagkasira. Hindi lang mga tanker ang tinatamaan, kundi ang mismong infrastructure na sobrang mahal, sobrang hirap palitan, at siyang pinanggagalingan ng enerhiya. Kung tutuusin, kahit masira ang ilang tanker sa Strait of Hormuz, hindi iyon agad magpapaguho sa global market. Parang maliit na bahagi lang iyon ng isang araw na kalakalan. Pero kapag winasak mo ang mga lugar tulad ng Ras Laffan o ang mga pasilidad na kumukuha ng natural gas sa South Pars, ibang usapan na yon. Asahan ang malala at pangmatagalang disruption sa buong global energy market. At mas nakakatakot pa, ito ay digmaan. At sa digmaan, ang bawat pag-atake ay sinusundan ng ganting atake. At sa ngayon, napakarami pang pwedeng sirain mula sa Iran, Israel, United States at iba pang bansa. Sa madaling salita, narating na ng Israel, United States at Iran ang isang punto na halos wala nang balikan. Ngayon para silang magkakatabing nakatayo sa gilid ng isang bangin at iniisip kung tatalon ba sila sa isang hakbang na maaaring wala nang madaling paraan para umatras. Pero gaya ng lagi, may dalawang direksyon ang sitwasyon. Pwede pa itong lumala at pwede rin itong gumaan. At sa totoo lang, simple lang ang kailangang mangyari ngayon. Kailangang ipakita ng United States, Israel, Iran at lahat ng bansang sangkot sa digmaang ito ng malinaw, direkta at tuloy-tuloy na handa silang mag-de-escalate. Kailangan nilang tanggapin ang isang katotohanan, kahit gaano pa kasarap sa pakiramdam ang pag-escalate o kahit gaano pa nila iniisip na malapit na nilang mapilit ang kalaban na umatras, hindi sapat iyon para isugal ang posibilidad ng maling kalkulasyon at isang sakunang hindi na kayang kontrolin. Para sa Israel, ibig sabihin nito ay umatras, kahit pa nasa punto sila na tila pinakamahina ang kanilang pangunahing kalaban. Para sa United States, ibig sabihin nito ay lunukin ang pride ng Washington, panindigan ang sarili laban sa kanilang mga kaalyado sa Jerusalem at gamitin ang lahat ng impluwensya nila para maiwasan ang tuluyang paglala ng sitwasyon. Para naman sa mga Gulf states, nangangahulugan ito ng pagpipigil. Kahit pa gusto nilang gumanti, kailangan nilang tiisin ang mga insulto at ang matinding pinsalang pang-ekonomiya na naranasan nila nitong mga nakaraang araw. At para sa Iran, ito ang pinakamahirap. Pigilan ang tukso na gamitin ang pinakamalakas nilang sandata
Lalo na sa panahong hindi nila kayang manalo sa himpapawid, hindi nila kayang kontrolin ang labanan sa lupa, pero kaya nilang saktan ang buong mundo sa pamamagitan ng energy disruption. Ngayon, mangyayari ba talaga ang de-escalation? Sana. Pero sa ngayon, hindi maganda ang mga senyales. Sa Washington, ang sandaling pag-aalala ni Pangulong Donald Trump ay tila panandalian lang at agad itong napalitan ng mga panibagong banta. Sa parehong social media posts, sinabi pa niyang kaya nilang wasakin ng tuluyan ang South Pars kung muling aatake ang Iran sa Qatar. Samantala, ang Iran ay tila napagtanto na mahirap ang kanilang sitwasyon. Kung hindi sila ang tinatamaan, sila naman ang kailangang umatake. At sa digmaang ito, ang pinakamabisang paraan para gumanti ay ang pag-target sa energy infrastructure at pagdating sa Israel, malinaw ang pattern mula sa mga nakaraang sagupaan nila sa Iran hanggang sa kanilang laban sa Hamas, Hezbollah at Houthis at lalo na sa desisyon nilang atakihin ang South Pars noong March 18, iisa lang ang ipinapakita. Handa ang Israel na tanggapin ang panandaliang kaguluhan sa rehiyon, ang epekto sa ekonomiya, ang diplomatic pressure, at kahit ang negatibong imahe sa media, basta ang kapalit nito ay ang paghina o tuluyang pagbagsak ng Iran at ng mga kaalyado nito sa dulo ng laban. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng iyon, hindi ito ang klase ng sitwasyon na madaling humantong sa de-escalation. At kahit ang aming video ay palaging naghihikayat na manatiling may pag-asa ang mga manunood, hindi namin kayo hihikayatin na maging sobrang optimistic. Ang pag-atake ng Israel sa South Pars at ang ganting atake ng Iran ay hindi pa sapat para gawing permanente ang escalation, pero sapat na ito para dalhin ang digmaan sa bingit ng tuluyang paglala. Posible bang makita ng Iran, Israel at United States ang panganib na ito at piliing umatras? Oo. Posible. Pero kung tutuusin, ang mga bansang handang pumili ng mahinahon at maingat na de-escalation ay malamang hindi na umabot sa ganitong klaseng digmaan sa simula pa lang.